Again, Happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay. Salamat kayo sa inyong presensya karong buntag. And we're praying no ang Ginoo pa tayo magamit sa inyo ha. Sa uban ang inyong tibuok panimalay. Now, so on blessed verse, the Bible makita Exodus chapter 2, verse 1 down to verse number 10. So, manato mga kanta, manato mga special, one blessed song to carry the torch. The torch is the Lord Jesus Christ. We try to carry Him. Dilipit dito, no? Pero isulti ba? Isang yaw, okay? Exodus chapter 2, if you are there, please stand. Nindog ka? Atong tagaan o reverend ang pulong sa Ginoo. Tagaan ato o pagtahod ang Biblia. Because the Bible is the Word of God and it's a blessing na atong tagaan o pagtahod. Okay, naana sa Amen? Chapter 2, verse 1 down to verse number 10. Okay, bato masawag responsibly. Ang unang mubasa, babae. And then the next mubasa, lalaki na po. Babae, lalaki, babae, lalaki. And verse number 10, sabay ta og basa tanan. Okay ba? Para tanan? Chapter 2 in the book of Exodus, verse 1 down to verse number 10. And we're praying no, makatabang ko sa inyo ha, mga nanay, even sa mga banang anak karon, and also sa mga young people na nakakaroon. Say amen? Okay, sabay, verse 1, mga babae tanan. Verse 2, mga lalaki tanan. And then so on and so forth. Verse number 10, basahon, tato tanan. Ready, start. Verse 1, begin. And there went a man of the house of Laban, and he took to wife a daughter of Verse number 2, and the woman conceived and bare a son, and when she saw him, and she had him 3 months. Verse number 3. Verse 4, lalaki. And his sisters took afar off to wait what would be done to him. Verse 5. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flocks, she set her maid to fetch it. Verse 6, lalaki lang. And when she had opened it, saw the child, and behold, the big whip, and she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." Verse 7. Then said his sisters to Pharaoh's daughter, Shall I go and call to thee a nurse of thy Hebrew woman, that she may nurse the child for thee? Verse 8. And Pharaoh's daughter said to go, and he went and called the child's mother. Verse 9. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages, and the woman take the child and nurse it. Verse 10, another start, begin. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son, and she took his name Moses. And she said, Because I drew him out of... Let us pray. Doon kong ulo, pinagkamata, mga nitabang sa Ginoo karong nabuntag. Father Heaven, Lord, once again, thank you for this morning. Lord, salamat kayo sa Biblia. Nga nagtudlo ka na mo, Lord God, na itungod sa matag-usa ka na mo, Lord, inahan, amahan, mga anak, Lord God. Lord, mabuti ang iyong pulong, mga ipagbabaw sa among kinabuhi na nabuntag. Huwag akong pag-ampo, Lord, natagan mo o importansya ang mga gitawag na panahon, nga kung Lord God, nagatigo mi para sa imong kahimayaan. Lord, mabuti ang malang Espiritu maglihok sa among kinabuhi, maglihok sa among kasing-kasing, kabangi ang matag-usa, Lord God, na makasabot ni Lord God sa imong pulong. Use me, Lord God, karong nabuntag. Gamit ako mic ni Lord, dili mo ko ang ngayon. Salamat sa imong kaluoy, grasya, Lord, nakabarok sa matubangan sa mga katawan. Lord, wala may mga butang, mga sala na makababag sa pagtuon sa imong pulong. Ang akong pag-ampo, Lord, sugutin ikaw mga patag ko pa sa iluan para working, Lord God, o willing me, Lord, na ay tawag na pureness, Lord God, na maminaw sa imong pulong. Wala ang Espiritu, work of the hearts of people today. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat kayo. So once again, mayang buntag sa tanan. Amen. Happy Mother's Day. Amen. Salamat kayo sa mga nanay, no? So, sa mga nanay, na ay mga lahi-lahi nga pagtawag ba? Sa mga mama, na ay mga names na tawagon sila. Usa, gitawag sila nga superwoman, no? Gitawag sila nga wife. Gitawag sila nga homemaker.
gitawag sila nga teacher, gitawag sila nga maid, gitawag sila nga cook, tigluto, gitawag sila nga lover, usahay, tawagan po sila referee. Referee sa mga bata, nagasubagay ba? O sige pa, nag-aanong boxing glove, subagay mo sa mga sana yung referee ang mga nanay, usahay na yung udang rescue squad. No, mahimo lang tig-rescue sa mga bata, usahay po, na yung tutor. Labi na pag-module. Wala ino, nanay kitudlo, kay kung amahan. Ang papa ko tudlo, masapot man. So ang inahan taas kay yung tudlo sa mga bata. Mahimo tutor, usahay. Then, usahay po, psychiatrist. No, tagatag-an ba, o sakit sa bata. Kailangan nga niya na. Dagan kayo matawag sa mama, usahay taxi driver. Mahimo taxi driver, no? Usahay po, matawag sila nga example sa mga bata. Nagsuon, kasi unsa man imong tawag sa mga mama na nagsuon, but all of those names na imong i-mention karong nabuntag, they were, ma-spell ko sila gitawag na mother. Mama na sila. Mauna ang pinaka-brother na masabtan dira is called mother. And I believe ang mga mama is a very nato kayo nga responsibility sa panimalay. No, as I said, ang tinuod nga mama, kabalo na sila kung asa nakabutak ang mga gamit. No? Ang mga anak mangita og kutsara, ano kutsara diri ma? Kanang tubangan. Ang mama nasa layo, nadia sa tubangan. Wala kita, wala kabalo asa na butang. No, tanang utensil ba Ariel mother, kabalo na asa na butang ang luwag, ang gagmay nga butang, asa na butang tong gamay nga cup. Ito, gamay nga plato. Kabalo sila asa na butang kay naman. Mama man sila. Kabalo sila kung sa ilang responsibility. And the real mother usahay, no? Di makakaon og mga lagni nga makakaon og kay usay ihatag pa sa usay mga mama usay kami nila magawas usay mag-date ni magkaon mga lami. Ang tuloy mo sa kung ibilin kay para sa mga bata. Nag-date yan sa pas tong duha unya iyatin ng bata. Duha ra kita naglakaw kay gusto na kailangan duha unya. Mag-date ka para sa bata no ang unahuna sa mama igsoon walay laay kundi ang palangga sa mga bata. Mauna ang usa kay nahan ang kasing-kasing na niya igsoon naaragid na sa iyang mga anak. Wala ang mga anak, ayaw mo po si pabadlong sa iyong mama. Ang mga anak ba? Ang mga anak ba? Ayaw kayo pala badlong sa iyong mga ginikanan. Kaya walay lain ang iyong mga ginikanan. Walay lain yung mama ang ginatagaan o pagtagan is wala din na. Nga ang imo ginapit o yung matarong. Like a real mother sometimes have a sticky flowers, filthy ovens, but happy kids. O saan ang ginikanan ba na ay hugaw kayo nga kusina, hugaw kayo nga kitchen, hugaw kayo nga oven, hugaw kayo nga lumaganan, pero magbalitayon ang mga bata. Kaya naman, tungkol itong mga hugaw ito, ang mga pating gising hikay para makataon ng mga bata o ma-enjoy ang mga bata. And sometimes, muna ang ginanag, muna ang mga mama, muna ang real mother, a real mother is accept that dry play, so does it come out of shop garbage, and real mother don't want to know what the vacuum just suck up. O kaya mga mama ba, di na mo pupansin, maguba ba ang vacuum, basta magsigilag, limpyo, tuyok, o siya makita hugaw, limpyo. Baliktad sa banda, kaya banda, sige magpa. Sige, bilit hugaw, pati ang mga anak, no? Gamay ng hugaw, bilit ng mama, sa susunod, dalag, vacuum, limpyo. Muna ang inahan, muna ang dinadasoy, bilit ginagawa sila ayun matawag sa iyo ng ilang responsibility. The last, a real mother, know that a child growth is not measured by height or years or grade. It is marked by the progression from mama to mommy to mom. Maligsoon, ang real maligsoon wala nagabase kung unsa taas ng bata, unsa na nga year. Maligsoon, ang real nga mama is nagaprogress siya, nga siya gyud nakit-an sa iyaha nga pagmama, nga siya sa real mama, he is a mommy and also a mom. Mo na it is a mother. Maligsoon karon buntag natin usa ka mama makita sa Bible, nagitawag siya nga trusting mother. Pero ato gibasa ganina, mao ni ang kinabuhi ni Moses. When Moses ay mugso siya sa gitawag nga gikan sa iyang gitawag nga inahan, ang iyang mama is gitawag nga si Jochebed. Si Jochebed igsoon is a gikan sa mga Levine, and gitawag siya nga trusting mother. Now, paano lang yung mga trusting mother? Because Jochebed sa diha nga nagkuman ang pero nga ang talang mga lalaki nga mga Hebrew pamatyon o nga ang mga babae ibilin, and then when Jochebed gitago niya for 3 months si Moses,
And then wala nila kaya og tago, ang gingon ni sa Bible gibasa ganina is gitry niya og gipaanod sa sapa. O most of the time kani nga story kit ano sa TV, dagan ni makitaan. Pero sa Bible igsoon gibasa ganina when this kind of woman, this kind of mother, naa siya dako kayo nga pagsalig sa Dios. Now remember igsoon sa kinabuhi ni Jochebed igsoon when Moses iyang gipaanod sa sapa, wala na gyud sa kabalo unsay posibleng may tabok ni Moses. Pero minaw igsoon as a mother, mo na to mensahe karon igsoon nga hapon. Now, as a mother, as a parents, getting paid to raise your own child. Getting paid to raise your own child. Ibig sabihin na ay gitawag nga pay, na gitawag nga payment sa imong pagpadako sa imong anak. Especially sa atong gitawag nga mga ginikanan o atong gitawag nga mga inahan. Na ay gitawag nga reward. Now, ato ko nagsuon sa istorya, ang gibasa ganina, when Jochebed igsoon, nakita niya nga naa siya gitawag nga ako kayong pagsalig sa Ginoo, he trust Moses, diya kang sa Ginoo nga kung unsa matabo siya, sa lagi bahala. For there a great reward nga ing makita igsoon sa kaniyang time, kasi Moses so dako siya nga naa sa lugar so, sa balay ni Cairo or sa hari, nga masaliin naa tanan, hindi niya magamit tanan, makaon niya ang tanan. For igsoon, ito consider kaniyang pa sa Biblia, about sa mama ni Moses, na atay matunan tulong kabutang. Tulong kabutang, ato makita igsoon sa kaniyang pa sa Biblia, gibasa ganina, kung sa din igsoon, pwede kay apply sa atong gitawag ng gilikanan, sa inahan, pwede ma-apply sa amahan, o pwede ma-apply sa mga young people. Now remember igsoon, this kind of mother, it is a trusting mother. That is the mother of Moses. O kunya, ato makita kung sa ang reward na makita. Pero, before igsoon, abot ang reward, before sa atong reward, naapay duha ka butang nagibuhat niya og sa dinig soon mao ni nakatabang sa iya and even makatabang sa atuwa. Ito ang dugay. Number 1 point dito. Number 1 point. So good sa verse 1 hanggang verse number 4. Basahan ako para sa inyo. Mao na itabo so verse 1. The Bible says, and there went a man of the house of Levi and took to wife as a daughter of Levi. Now, parang took to wife as a daughter of Levi. So that is Jochebed. Makita mo na in the book of Exodus 6 verse 20, what the time, dito. Exodus 6:20, makita mo na, ang pangalan ng babae, that is Jochebed, mo na ang mama ni Moses, verse number 2. And the woman conceived and bare a son, like this. Ang kaniyang babae, nabuntis siya o sa lalaki, and when she saw him, that he was a goodly child, maminaw, maayo nga bata, she hid him for what? 3 months, tulong pagunan, gitago niya. And then verse number 4, the Bible says, verse number 3, and when she could not longer hide him, di naman niya matago ang kanyang anak, because si Cairo, naghatag magbalaod, matyo ang mga may pruhalong na lalaki, nga bata, and then, ingon sa diya, for 3 months, wala na kaya o tago ang bata. Verse 3, she took for him an ark, nagbuhat siya o sa kaarka ng bulrushes, and thou it with his slim and a pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. Dahil flags, di ba ano yung sa tawag na sapa? And in verse number 4, and his sister stood afar off to wit what would be done to him. Now, sa diya nga, himo siya og usa ka arka, and then iyang gibulag ko ang anak na sumao si Moses, gipaano sa dagat igsoon, sa sapa igsoon, nila sa Bible, nakit-an sa iyang gitawag nga igsoon. Number 1, igsoon makit-an sa itong lesson. Number 1, tapos itong gitawag ng mga mama or itong gitawag ng kinabuhi. Number 1, na ay tawag diri nga planning, the planning. Na ay plano si Jochebed. Now, igsoon, kung imo tanaw na Bible diri sa Bible sa verse number 3, and when she could not longer hide him, sa diya ka dili gyud ayat itago ang tawag nga bata na asit plano. Kung sa plano niya nagbuhat siya og gamay nga arka. Gibutang dito si Moses. So, she planned to be a godly woman. Now, si Jochebed igsoon, nagplano siya, mahimo siya nga godly. Remember, si Jochebed is a daughter of Levi. Ibig sabihin, mga priest, mga tribe nila, mga priest, dyan ikuha ang mga tribe, priestly tribe, muna ang tawag na Levi. Dyan ikuha ang mga priest, mga pare, igsoon, sa Old Testament. And then, inherited from a tribe of Levi food. Gikan sa Levi, the Levi po iyang tawag nga namin yun. Ibig sabihin, igsoon, si Jochebed, gipili niya ang sakto nga kaninyoon siya ginabuhi, Levi from Levi. Wala sa ninyo o Levi siya, Levi ang nangyayuan. They try to be one tribe, and then yung sa niya, gipili niya ang mahimong godly woman.
Kaya kung Levi na makiyang mga ninyo, ano yung sabihin, atong Levi na lalaki is godly, gigit to ang gitawag na priestly nga pride, kung godly ang istoryahan, kaning mga Levite is godly din ng mga tao sila. So that's why si Jochebed, Mama ni Maud, gipili niya, na mahimong godly, and that was the godly woman. It is married, sakto kami yun, o naminyo sa sakto po nga lalaki from Levi. And the next, wala siya nahandok sa hari. Instead nga yung surrender si Moses, they try to stand to be godly, nalikamot siya, mabarog siya ng mga godly, o wala siya nahandok sa hari. And in fact, they try yun niya nga magbarog sa mahimong godly nga woman para igsoon sa iyang tawag na anak. Now remember igsoon, naa siya plano. Ang iyang plano is to be a godly woman. Now remember igsoon, I believe every mother, every husband, every young people, na kay mga plano sa mga kinabuhi. But the question is, na ba mga plano godly? Just like Jochebed. Now, Jochebed igsoon, nagparog siya as a godly woman. Sa kanyang igsoon ng panahon, si Jochebed igsoon, try to be a blessing sa iyang tawag ng mga kaubanan ng mga Levites, and in fact, was an handlock sa hari, and he tried to be a what? He married a man from a tribe of Levi. Now, nabi mo kaminaw, kung naamatay angay ninyuan, make sure na kapayuan mo. Ayaw yung pangita o labad sa ulo. Kakrisuhanon ka, o yak, manginyo ka dili krisuhanon, maglabad din yung ulo. Ang tao nga para sa iyong igsuon, kung luwas ka, ang dapat yung partner luwas po. If you are truly saved, kung naatay, gitawag, ito ay, yung tipo paminaw, you need to choose karon na daan to be godly. Kaya ayaw na igsoon, ang Ginoo, nag-prepare na siya somebody para nimo, pero kung mamali ka o choose, mamali ka o pili igsoon, it will be what? Mag-antos yung kasang gitawag na kami yun. If you are saved, find another, a guy or a girl, na usaman, saved, just like di pa maligsoon. He married from a what? Tribe of Levi. Gipiling igsoon, mahimo siyang godly woman. Now, mamila igsoon, dilit ang tao para igsoon, nagapili ko na yung godly. Now, what is the word godly? Now, godly name is Jusnud. Dilit mo tanang Jusnud igsoon, nabasa Bible. Dilit tanang Jusnud, gaampo. Jusnud na sa yatanaw, sa physical nga appearance, kaya nagasimba, kung sa madya ang ginahimo. Now, I'm not judging everyone. For example, kung may ganito godly, godly means nagabasag Bible everyday, nag-aampo everyday. Godly means ginauna ang Ginoo more than sa iyang kagalingon. Ginauna ang Ginoo more than sa mga butang aning kalibutan. That is a godly. Godly means naga-say no sa sala. Kapag ba? Godly means nagadili sa sala. Now, to be a godly person, it is a choice. Kada adlaw na ipagpili kung manginabuhi ka godly or manginabuhi ka kausaman. Wicked. Or tinawag na ungodly. But Jochebed igsoon ng mga naang na igsoon sa iyang desisyon ginabuhi, they try to be what? A godly woman. And no, igsoon sa tawang ginabuhi karon sa tawang tinawag na henerasyon karon igsoon. It is time sa tuwa as a Christian believers na atong masabtan na we need to be what? Godly. Kung krisuhanon ta, kung tinutuod ang nangalagad sa Diyos, kung tinuod ang Ginoo, ipakita ka na kay Diyos. Now, most people today, they say, yes, I love God, na kay Diyos. Pero problema, di nakita ang termingo simbahan. Naapay maingon mga pilosopo, mga pastor, wala ko simba-simba kung na ako'y Ginoo. Ang butang kisa yung Ginoo. Kaya ang tinuod yung Ginoo, nagasimba. I don't care kung unsa imong karakter ng igsoon. I believe this. A godly woman is a blessing gikan sa Dios. Dili ta igsoon nga mga mama ro, dili ta mga babae nga igsoon is godly. Tanang mga kasagaran ng igsoon sa kalibutan, di follow kung unsa na sa kalibutan. But the Bible says this kind of woman na sa Bible, di choose na sakto ang iyang tawag na gininyuan, and then wala sa nahadlok sa hari. Now, I'm not saying nga na di ka mahadlok sa gobyerno. Pero kung ang gobyerno makontrol sa imong tawag at kasama ng kinabuhi, that's wrong. Kasi imong kinabuhi, wala yung magkontrol kung dili ang Diyos lang, kung dili ang gobyerno. Yes, we follow the government. We support the government. In fact, nag-pray sa gobyerno. Pero kung pugnan tayo magsimba sa Diyos, that is wrong. Amen? We need to stand for that. Kailangan natin sa magbarog. Ano man? We believe that is a plan of God sa itong tawagan. We need to be planned. Now, plano ni Sol. Plano nila yung godly. His plan to be a godly woman. Number 2, itang tugay. Night planning. Okay, number 1, nakaninyo sa Levite. Kedua, wa sa nahadlok sa hari. Number 2, she planned to raise a what? A godly children.
Now, Diyo kami nagsoon, nagplano siya na magpadako siya anak na unsa man nga godly. Tama to, ingon sa diya, she did as she hide the child, mo na yung plano niya, gitago na yung anak, and then she planned the ark. Now, kung si Diyo kami nagsoon, kung nanakpan ako si Moses, pati nila automatic, kaya mo may balaod bitero, mo may balaod sa nagtawag na hari. That's why, sa Bible nagsoon, she planned to raise a godly children. Mo na yung verse number 3, the Bible says, and when she could not longer hide him, wala na, mahadlo ka sa utagong ng Moses, ingon niya, she took for him an ark of bulrushes and doubted with flame and the pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. Now, so she tried to raise a godly children. She planned na maghimo sa ark. Now, many moms igsoon karong nabuntag, get a plan from the Lord, and so did Moses' mother. The same thing so, na ating mga giliganan, mga inahan, natin mga plano para sa mga anak. Now, I think the Lord, for those mama, na ginadala ni mga anak simbahan. Ako ba guys, so someday, na imong panahon sa Ginoo ang ihatag, I believe, ang imong anak ma-remember na niyo. Gahapon na visiting ni, na one of our members na simbahan, among gibisitahan. Lugar sa wala simba diri, lugar sa wala kapalit simbahan, pero adpiyang ko sila, try ko encourage sila, Brad, simba to Brad. Sa simbahan ka, daan pulo sa Ginoo rito, makatuon ka, mapalanginan ka. You know what? Wala ko plano ato sila balay gahapon. So rakit alam ko yung anak. Ako yung anak, yung simba na diri, they were trying mo ato sa klase dito, ma-excite sa pamilya, nag-try sa dula-dula, ma-enjoy yung sa mga bata, makatuon sa Biblia. Sa pastor, oo, sa to ah. Saka, nagutot uyab, dami yung bata, uyab, lagi mo talaga uyab, di ba nga, street stand, dati, tumbong ka kasi papa. Pag ina ko tumbong yung papa, ay, tao ko si papa nasa balay. Atong balay, pastor, pero si papa dito, natulog. Bata, 3 years old, 3 or 4 years old, before, siya kini-add ko sila balay para bisita. So, I don't know kung sa'yo sa Ginoo, anong talagsalan yung mga ito sila, ha? Gusto rin, maglakaw may, hindi na pasok kung galing ko na, ginalit sa Ginoo, na. I think mga 2 months, or 1 month na nila ba, walang kasoroy sa ilang, ha? Nakabalik ni Gapon dito, ang bata, bit-bit, pinakasalot, abot sa isang balay, ang papa natulog yun. Pati, hagok kayo, ganyan, natulog. Karong ipukaw mo na niya. Papa! Nakas si Pastor! Nakuyawan na siya ng papa. Aksyog sa hapot, samukan mo eh, nakulat na ako sa likod. Samukan mo eh, okay na ko. Ay Brad, sorry kay Brad. Ano dito ba, sorry ko. Tingin mo mong anak, ipa-add ko, padali. Kina-adopt ka. Kasi ako nag-add ko sila, wala, napapa niya, hindi na ma-optan ba? Na-adopt ka. Kapag ito mabata yung sa abilities, sa una, dato na sila ha, before mo mahawa, nag-pray. Gahapon, panala ko sa ilang balay, kaya bataan eh. At sa pastor, mag-ampo na mo. Sa 3 years old 4 years old. Na-miss niya ang pag-ampo na po sa ilaha. Pero ang kiya to, ang ginikanan, gidala niya ang bata, nakatuon sa pulong sa Diyos. Pag-ulit ako, ako kasi nag-repomot ba? Pag-ulit ako, ang bata ka din yung pastor. Kanang, ulit na gabi, bahala ko naman, magsimali na punta. Tinuod, wako na mati. Uy, alit, paglakaw ako sa katong kabalay, so, ang ako kasi kaling repomot, kung ano sa bata. Ang bata gusto tuon sa pulong sa Ginoo. Ang bata gusto magpalo sa Ginoo. But the fact is, ang kinikanan din gusto. You know what? This kind of mother, naa siya plano nga ang bata, kadakon niya diya sa Diyos. Pero usahay, paun sa kadakon nga itong mga bata sa Diyos, kung even kita, walay panahon sa Diyos. Even kita, waang tulad si Bato, makaremember na isinba. Even kita, wala, even sa balay, wala tayo panahon nga tagaan ang Ginoo sa kinabungit. Ano ba ison? Dito gahapon, grabe ako. Halos paghilak. Tungod ng mataa. Wala din sa plano maadto sa ila, pero tungod ng mataa, gamit sa Ginoo. Nga masabtan ako ilang kahintang to. Kung naluoy sa bata, Lord, please, tabangin ang may ginikanan na kung tak na mata, managpo pag ganyan ang ilan na silang kinabuhi. Now remember, so, the key of our children, dili ako silingan, dili atong maistra, kung dili ikaw ginikanan.
Ang bata gihatag na sa imuha. Wala naghatag para sa mga maestra. Wala ko naghatag para sa pastor. Ayaw kayo kumpiyansa na yung bata na simbahan, mura kami na po ng mahimong ginikanan din yun. Kung sa inyong balay, padlungon imong anak, labaw na dali. Pero katry na mo panikamutan nga ang imong anak, mahimong blessing, ang iyang tinapos. Remember, son, I really this. Pasalamat sa mga ginikanan nga naay gitawag ang plano nga ang ilang anak padakon dira sa Dios. Dili na ginikanan kung nag-design ang ilang anak padakon. In fact, most of parents today, busy mo panginabuhi, uba na panahon sa ilang mga anak. Pasagdan na nila mga anak, kamanadto, kung unsay matunan sa ilang barkada, unsay makit-an sa palibot, o imong tanawang sondag ang mga bata karon nga worst kayo ang ginabuhi. Nga naman, tungod sa ginikanan. Dili tungod sa mga bata. Ang bata, wala pa na sa kabalong sa buhaton niya. That's why na-parents, na-mama, na-papa. That's why, wala'y lain sa mga taabang sa espadakon sila, kamailan ang Ginoo silang kinabuhi. O ginagsulat na greatest na tumakit-an sa pulong sa Ginoo. What plans are you making? Kung saan tayo ng correction? Are you a godly mother? Are your plans is godly plans? So dili lang sa mga mama, even mga tita, even mga papa. Maybe ang imong mama wala nasimba dili pero nakay mga bata sa balay nga they're trying to be a blessing, makatuon sa tulong sa Ginoo. No, dili lang ito para sa mga mama, but every one of us, we need to take kung kinsa ang bata nga pili matudluan sa tulong sa Ginoo. Kaya naman, kaning mga bata is the next generation nga mupaalo dira sa Dios. Naman? Kung wala tayo tuluan ka mga bata, kinsa mo sunod-sunod. Kinsa wala mo tabang, wala na igsoon. Roman, we can say igsoon the plan. The planning ni Jochebed igsoon. He planned na mahimo siya ang godly father, and he planned na mahimo siya igsoon to raise his children dira sa Dios. Ano tuwan? Verse number 3. 4, verse number 7. Exodus chapter 2. Number 2 points. Now igsoon, not only nga naiklaro si Jochebed, but also na ang gitawag nga protection. Kung siya kapig soon. Planning. And number 2, protection. The protection. Verse number 3, ang himos ng arka. In short, nakasakay direksyon ang iyang anak. In verse number 5, and the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fix it. Verse number 6, and when she had opened it, she saw a child, and behold, the big whip. And she had compassion on him, and said, this is one of the Hebrews' children, verse 7. And said, the sister of Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of a Hebrew woman, that she may nurse child for thee? Son, not only as Jochebed na plano ng iyang anak, palakon na sa Diyos. Remember, son, sa iyang plano, nasipa po sa plano sa Diyos. O in fact, tungod sa iyang gibuhat, son, nahimo, na itawag na safety, na itawag na protection, ang kinabuhi ni Moses. Remember, given sa Bible, so na niya, kaya gipaanon ang atong bata, si Moses, paabot sa unahan Exxon, tayo po tayo, anak sa pair ng laba. Sa diya ka ng laba sa Exxon, nakikaya itong arka ng bata, o gikuha ng Exxon, ang Bible says, pagkakuha niya ng Exxon, gilantaw niya, niyo sa usan sa mga Hebrew ba? Hebrewanon ng mga bata. So gikuha sa katong tawag na anak sa pero, nagsugod na yung maidens, nangita siya ka mubantay nga Hebrew po, siyempre, ano man sila? Dili man sila Hebrewanon. So they try to fix, hindi nila mubantay sa bata nga Hebrewanon po, o gigso mo na makikita mo nila, naay tawag na protection, protected by what? Bonding. Protected by what? Building. And last, protected by building. Now, Igsoon, pinaagi sa itong gitawag ng arka, si Moses Igsoon, nagkaroon siya protection. Wala siya napatay sa mga soldiers. Wala siya napatay sa mga tao, sabihin, angay siya napatay. Remember, Igsoon, tungkol sa gibuhat ni Jochebed, the Bible Igsoon, na itawag na protection. O, in fact, nakoon siya Igsoon, ano man, si Moses, naabot siya Igsoon dito sa lugar ni Pero. Remember, si Pero ang nagtukod o balaod sa pamatyon niya ang mga gagmay ng Hudyo. Bata ng Hudyo, lalaki ha, pero ang babae, buhiyon, ang lalaki lang. Pero, dili ito aksidente, igsoon, nga kitaan sa anak sa Pero, katong bataan. O katong bata, gibuhi nila, o mga igsoon, o niya, atuatuan ng payment, ang gitawag na bayad sa gibuhat ni Jochebed. Ro igsoon, the plan. Di plano sa igsoon, nga palakon na yung anak, diya sa Diyos. He tried to protect him. He tried to protect ang gitawag na anak. He tried to exalt tagaan o gitawag na protection gikan sa mga gitawag na mga tao na nagabukod sa iya. But remember, exalt,
this kind of woman, this kind of mother, nako kayo igsoon nga gihatag nga panahon dira sa itong tawag nga istorya. Na kani nga mama, naay plano para ko niyang anak. So the problem is, may problema. Ang iyang anak, at yun. So wala mo sila yung choice. So gusto niya itago, for 3 months, itago niya, pero hindi mo sila makayatago, kahit di pakita mo yun. Tungod kay si Jochebed na ilako kay pagsalig sa Ginoo, Lord, ikaw na bahala ng pataan eh. Buhatan ng arka, padagan ay ano din sa sapa. Then in short, nakitaan sa katong gitawag nga anak ni Pero, naigsuon mo ni. Ano tanaon ang gitawag nga payment na? Mamanta. Ang payment sa gibuhat ni Jochebed. But remember, he is a godly mother. Dili ta makaan kung nagsuot o gitawag na bayad bigas sa Ginoo kung di ta godly. Di ta mga ni godly ba? Pero si Jochebed nagsuot, he chose to be a godly woman. They choose to be a godly mother, and in fact, ang iyang anak na proteksyonan. Now, example now, every parent is so, if you choose to be a godly, ang protection sa mga bata na adi ay, o mo na makit-andring, every time na si Jochebed son, na choose to be a godly, then si Moses, wala, yun siya na nahimo nga, ni peligro ang iyang ginagawa. So, the payment na, now the verse number 9. Verse number 9. Asa mo sa verse 8, okay? Payment, or mo na sa exhort, ang title sa mensahe karon, paumanang tani, yung the Bible reads on, getting paid to raise your own children. Now, naay payment, naay bayad. Verse number 9. Now sa Bible. Verse number 8. The Bible says, and Pharaoh's daughter said to her, go, makita nito, and maid went, called the child's mother. Now, pag-isip so on, mo ang pinaka good thing mo sa abdal. Now, ang istorya, naiplano si Jochebed, nabayo si Moses, tungkol sa pag-godly nga mother, na protection, and the next, the blessing. Unsa ang blessing mo ito? Nato, in the Bible on, ang atong katabang, atong maid, nga nangita o usa ka Hebrewanong nga babae, ang iyang nakit-an kinsa man, ang mama ni Moses. Namo sa igsoon ang title sa mensahe. Every time nga imo padako dira sa Ginoo, aduna giganay payment. Now, ang good thing igsoon, ang nagbantay sa Moses, iya mo mama. Verse number 9, verse 9. And Pharaoh's daughter said unto her, take this child away and nurse it, okay? O, batayin niya, o, ating manani, eat for me, and I will give thee the wages. And the woman took the child and nurse it. Like sa mga ni, good thing din. Jochebed decide to have nga mahimong godly woman, o niya asimon sa tayo tawag na protection. Ikatuloy, igsoon, the parent is what? Siya pa nakabantay sa iyang anak na apag-ibayad. Good thing ba? Verse number 9. Awa niya. And I will give thee what? Thy wages. Ang iyang gibantayan, iyang anak mismo, o niya, kinabayaran pa yun siya. Now, it's not maminaw. Pumupili ito daw ang iyong godly mother, godly husband, godly teenagers, na-give blessing. Na-give blessing. The payment igsoon, ni Jochebed igsoon, the Bible says, mo ni ang time na siya nagbantay sa iyang anak, gisunduan pa yun siya, gipanako niya sa iyang gitawag ng kamot, na wala na ipahad, nga kung saman, kamatayon sa iyang anak. So the good thing, igsoon, mga igsoon, is a godly mother, na siya gitawag na plano to be a godly mother, and then the protection igsoon ng Moses, and the last, the payment, dira ng Moses. So all parents receive wages. Now, I believe, mga nanay, no? Marami na kayo baligyan ng mga anak, no? Marami na mga teenager na. Dami, ibaligyan mo anak. Sa kawan mo ba? Kung pili na ibaligyan, ako na ibaligyan ang anak. Hindi na kayo magpili. Ewan ko mapalit. Kaya ang mukha ko, matakpaw ko, gadlong. No, normal sa bata. Ang bata, yung sa Biblia, nanag na itawag ang pagka-foolishness. Maulang na ay parents para yung sabot nila. Hindi ba ito makasabot mo silingan sila, ha? Di mo ito makasabot yung mga bata na hindi mo na masabtan sa uban na tao. Ang makasabot sa mga bata, ikaw ang ginikanan. Especially, ikaw na mama. Kaya ikaw na mama, ikaw nagbuntis siya for 9 months. Nakatiman siya, napagdidin siya, nagdaro, nadako siya, so ikaw rin di makasabot sa imong anak. Maski unsa pa nakadugo na imong anak, ikaw rin di makasabot. Amen? That's why, in the payment, all parents receive wages. Now, dili man kwarta ang sa tuwa pa ko sa mga anak isul na godly ta, dili kwarta yung madawat. All children are what? Special. Binaw. All children are what? Special.
o dili igsuon exempted si Moses. Moses is usa ka mga igsuon nga special nga bata sa kanyang time. Notice her wings on. Ato nga briyan. Verse number 24. Mo na ang payment niya. Okay, notice her. Her wages. Okay? Hebrews, Hebrews chapter number 11. Ato nga briyan. Hebrews chapter 11 verse 23 down to verse 28. Now, dili ba kita nigsuon ang payment, ang wages, ang gitawag nga na-receive nga bayad ni Jochebed. Now, dili kwarta igsuon ang istoryahan diri. But mauna igsuon. Okay. Pag malakaw na siyang anak igsuon, gipili niya may mong godly siya, mauna ang makuha niya igsuon. Verse number 24, Hebrews chapter 11 verse 24. A familiar verse na nasa Biblia. Hebrews chapter 11 verse 24. Ka sa amen? Now, I would like to follow this kind of direksyon nga mensahe sa pulong sa Ginoo. Now, number 1, verse number 24. Notice her, mo ang payment nga naangko ni Jochebed, and it will be mubalik sa iya. Now, verse number 24, the Bible says, by faith what? Moses, when he was come to years, refused to be called the son of what? Pharaoh's daughter. Next one, number 1, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Now, ang will is on, nga naangkon diya ni Moses, sa iyang gitawag ang inabuhi, wala na ginagipalo ang usaman, ang mga katawan dili sa Dios. He refused to be called the sons of Pharaoh. Gipili niya ang number 1, verse 25, naawa niya, verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Verse number 26, the Bible says, now that, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured and seeing him who is invisible. Verse 28, the Bible says, through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Verse 29, by the faith they passed through the Red Sea, and by the dry land which the Egyptians are saying to the word draw. Naigsoon, dili kwarta ang gitawag igsoon na makit andre nga gitawag nga wages. Now, ang na-create igsoon ni Jochebed sa iyang anak na si Moses, it is the faith of Moses. Kung dili lang godly si Jochebed igsoon, kung wala lang gisakto nga pagpanako kang Moses na maayo, I believe igsoon, dili mahimong great nga leader si Moses. Now, throughout igsoon sa Bible sa kanilang time, Moses is a great leader. Millions of Israelites iyang ginabitbit. And in fact, kung imo mga igsoon ang ginabuhi ni Moses, pila ka million ka mga tao iyang gibuhat. And in fact, pila ka times niya gatubang si Pharaoh na ay 10 plagues. Gitry niya kalaban si Pharaoh. Gitry niya nga gipalo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Now, it's a paminaw. Ang imong wigis imong mga anak, dili man na kwarta, dili man na bahandi, dili man na sakinan, dili man maayong balay. Pero paminaw, igsoon, ang pagtuo sa imong anak, ang pagsalig sa imong anak sa Ginoo, ang kahadlok sa imong anak sa Ginoo, that is a great blessing gikan sa imong mga godly nga inahan. Now, igsoon, ayaw pagkaan ang material nga butang. Kaya ang butang na material makaguba na sa kinabuhi sa imong anak. Pero suryada ka, kung imong anak na ipagsalig sa Dios, ang imong anak nagdato siya nga nag-aampo, nagabasa sa Biblia, nag-aantog simbahan, na ay protection, kaya in fact, nag-blessing na igsoon, in times sa siya mahimo nga inahan o kamahan, naa si baruganan, kitangod siyang irkanan, na nagbarog po diya sa Dios. Now remember, dili, kwarta ang atong ginapas ng mga anak. Most of us, ang atong ginapanganos ng anak, makaumang eskwela, makita gwapo nga trabaho. Yes, wala di mali anak. Tanang talaga desire anak. Pero sa kuha, as a father, as a mother, as a parent, sa kuha lang. Mas maayo pa nga akong anak, managpo sila, makahuman sila ng eskwela, kanay kahadlok sa Diyos. More than himo silang itawag na successful, pero wala sila kahadlok sa Diyos. You're being godly mother, a godly parents, a godly wife, a godly mom. Now, it's so mo ni ang weakness. Si Moses, nakabarog siya despite sa kalibutan. Si Moses, na-overcome niya ang mga butang sa din. You know what? Kung imo banaw ang Book of Exodus, mo na igsoon ang times na ang mga tao sa katawan sa Dios nagamurmur, nagareklamo, nagaclaim, nagatry og daot kang Moses. Pero you know what? Paano na-handle ni Moses? Because of the sa iyang gitawag na pagkabata niya igsoon, gipadako sa iyang inahan na naay kahadlok sa Ginoo o maila na Ginoo sa iyang kinabuhi. Now remember igsoon, muna conclusion. The greatest thing na imong mahatag sa imong anak
Dili ang kaalam na naa sa kalibutan. Ang greatest thing suon nga imong mahatag sa imong anak, kana sila igsuon makaila sa atong buhig nga Dios. Number 1, the first thing na dapat nakasabtan igsuon, dapat sila makaangkon og kaluwasan. Salvation is the first step sa usa ka Kristohanon. Dili kailangan mahimo silang baptist. For remember, their salvation is very important. Kaya ang atong mga anak na ay kalat. O kana ilang kalag igsoon kaya sa Biblia tawag kay makasala man ta padulong ta sa linaw nga kalayo. But thank the Lord Jesus Christ na matay sa cross, gilubong na banaw pagkatulog ka adlaw. And that time, kung imong ginadala imong anak nakadawok pero so ina. Kana imong mga bata karon natin sa likod. Dili mo na understand kung unsa giton andira. Kani mga bata ang tudloan ay pulong sa Ginoo minaw ni. Kasagaran kung ang dadto imong tudloan, pili na ka i-refuse. Pwede na ka dili paminawon, pero kani mga bata ay igsoon, walay daay gitudlo ani karon sila diri. It is the importance kung unsa ang nasa Biblia. Wala gitudlo na igsoon kung unsa ang baptist, pag gitudlo na igsoon kung unsa na mailang Ginoo sila ginabuhi, nga ilang maangkon ang tinuod nga kaluwasan diha ang Kristo. From time to time, they try to teach them about hell, impyerno, na ang lugar, nasa Biblia na, langit, naabot na, ug mao na ang plano sa Ginoo ang tanang tao makasunod sa langit. Now, igsoon maminaw, if you bring your child sa kanila simbahan, I'm telling you, you are blessed. Di naman someday, manadto na sila, dili na makalimtan ang panahon nga imong gihatag diha sa Dios. O kabalo ko igsoon, later in life, makaingon na sila, salamat kaya akong mama, faithful sa Dios. Kinuwain ka ng mga marriage karon, dili maayo pag pamuyo sa panimalay. Kinangat ko sila igsoon, dili maayo ng panimalay. Pasalamat igsoon na Biblia, magtudlo na to. Naipulong sa Ginoo, giya as a parents, as a husband, as a wife. I think ang igsoon na mga bata, every time na may palimbaon, I can enjoy my service kung na ay mga bata. Dako kayo kalipay kung may mga bata, every time may palimbaw, may mga bata, Wednesday night, Sunday night, that is my greatest joy, may mga bata, ay Sunday anak ko, kanang mga bata, managpo na sila. Di yun ay makalimot sila sa pulong sa Ginoo. We teach those children every Saturday, extension class. We try to teach them about the Word of God. Ang itry, itudlo silang pulong sa Ginoo for 3 years. We do that, and I believe so someday, kaya mga bata, managpo na sila. Di sila makalimot sa Diyos, kaya naman, naay somebody who cares sila. Ang ino igsoon, those children is precious in the sight of God. Walay bata igsoon na dili binilon tabangan sa Diyos. We do this for our children. So kita, adult naman ta, di ka pwede mo balik sa pagkabata. Unless kung papata-bata na. Pero isa maminaw, ang imong mga bata, mo na yung sunod sa inyo. Kung late naman ka nakasabot sa kamatuoran, late naman ka natunduan sa pulong sa Ginoo, why not ka rin so atong buhaton tanan, nga ang tanan nga nagsunod sa tuwa, sila na po na magbarok someday sa atong tawad sa Ginoo. Now, yun so, next generation will be worse kung wala'y ginikanan kung magbarok sa kamatuoran. Next generation will be worse kung wala'y mama nga magbarok kung di agad di mati. Next generation will be worse kung ang atong mga teenagers wala sila desire na magalagad sa Ginoo. Our next generation will be worse kung ang mga ginikanan wala gyud panahon dira sa Dios. So I challenge you sa kinabuhi so Jochebed. Naay siya plano sa iyang kinabuhi. And then naay gitawag og protection and the payment. As I said, siguro katong bonus, katong gitawag gibayad siya nga kwarta, wala to bonus ba. Pero kung katong igsuon sa kinabuhi Jochebed, ang pinakalipay gid niya dito is katong iyang gipadako ang iyang anak. Kay even dili siya anghayan pero siya gatag sige balik. Siyempre, hinagong nila, di pa anod yun. Masak malo, sa patulong. Pero ang Ginoo yun ay plano, di balik siya. I remember igsoon, si Moses, nabutang sa book of Hebrews, itawag siya, itawag ng mga forefathers. Mga fathers of faith. And I believe, di na tawag ng Moses, matungkol na sa iyang mama. Jochebed igsoon is a godly mother and try to follow God sa iyang itawag na tayo. Parents igsoon, we love, our greatest joy as a mom and dad is to see our children serving and following the Lord. Paminaw, as a mama o papa, ang pinakadako atong makalipay as a parents o as a mama o papa, so walay laing kung atong makita ang atong mga anak, may nangalagad,
o nagpalo sa Ginoo. Yes, okay man nahimo silang doktor. Yes, okay man nahimo silang nurse. Yes, okay nahimo silang maestra, nahimo silang police. Yes, there's nothing wrong with that, igsoon, as long as they follow God. Amen? As why I challenge everybody, igsoon, as a parents, we need to understand, maula na akong kalipay, it is our responsibility to teach them about the Word of God. And in fact, in church, dili matudlo ang pulong sa Ginoo. That's why salamat sa mga parents na nakakaroon, even the mothers. I hope na katuon ta sa pulong sa Ginoo. The reward na atawagin ang igsuon sa kinabuhi ni Moses is nagika nagsuon sa iyang mama may nagbarog sa igsuon. Now, naisang verse of the last verse. 3 John verse 3 John chapter 1 verse 4. For the last verse and then nain ko ani nga verse sa Bible. 1 John chapter 1 and verse number 4. Hoping so this morning, it is great privilege for us to masabtan ng pulong sa Ginoo. Mao ginaghatag o kadaugan sa pagtawag sa kanabi. 3 John chapter 1 verse number 4. O 3 John 4. Kay nana sa amen. Okay, basahin ko siya for the last time. And the Bible says, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. There is none other greater joy. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Now, so on, as a conclusion, so on, as ganina, the greatest joy as a parents is makita na itong mga anak nga naglakaw diha sa kamatuoran uban ang Dios sa ilang kinabuhi. Mag-aampo tayo ito kung ulo, kaya ito talaga pray for this morning. Father in heaven, Lord, once again, thank you, Lord God, sa mensahe. Lord, magiging me totally godless ang kinabuhi, Lord, ng mga butang na masay, na sitip, Lord God, ng mga butang na dili itong mahimaya. Lord, salamat kayo sa katulunan may tungod sa kinabuhi ni Joke Labed, Lord. At also God, as a parents, as a husband, as a mother of our children, Lord God, mahimong panalangin ang mong kinabuhi. Lord, tuguti nga imong pulong, may mahimong matibabaw sa mong kinabuhi, Lord God. Panalangin imong mga ginikanan. Panalangin ang among mga inahan, ang among itawag ng mga amahan, o panalangin, Lord God, ang mga kabataan, Lord God. Katayo, Lord God, managpo ni sila, ang mahimong panalangin ang kinabuhi, Lord. Lord, wala laing pamaagi, wala laing key, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God, para himayaon ka, is to be live a godly life. Lord, i-bless ang among mga inahan. Na naatari ka, Lord God, mga ginikanan, mga anak, Lord God, hindi ka maghahatag ka alam sa ila, ha? Give them more wisdom, Lord God, sa ilang itawag. Lord, salamat sa mensahe, na kami, Lord God, na-remind, na i-plano, Lord God, ang plano is to be godly, and because we are godly, na itawag ng protection, and after, Lord God, na ay itawag na blessing, that is the payment, sa among itawag, magpadako sa mga anak. Lord, abangin ni, na among anak, padako ng Lord God, na mailhan ka sa ilang kinabuhi, o mahimo ka-bless mo, God, ang mong kinabuhi diya sa mga. Lord, once again, ang ginapagin, Lord, imaya sa mga lad, we love you in Christ's name. Pwede ko sa ulop yun sa matay, so on,